Sabi ko sa kanya, porque ay mentir, bakit siya nagsisinungaling? Yun ang sagot ko. Sagot niya, yo no sé. Okay. So, eto ang conversation namin ni Wesley. Buti na lang hindi po ako nagbura. Ayan, Wesley. Magandang araw po sa inyo lahat mga amigo. Nandito po si Kuya Raul. At ngayong araw po ay gusto ko lang pong linawin yung mga ilang bagay na dapat explain sa inyo. So marami po ang nagsasabi na wag kong patulan yung mga basher, wag ko pong pansinin, at ako lang daw po yung vlogger na pumapatol sa mga basher. So hindi lang po sila basher talaga mga amigo, talagang galit na po sila sa akin. Na right now po mga amigo ay gumagawa sila ng mga videos na sinasabi na ako ay nagsisinungaling at ako ay yung mga ganyang mga istorya at pinapalabas na sinungaling ako. So talagang kapatol-patol kapag ganoon kasi kailangan kong depensaan yung sarili ko. Kasi kapag hindi ko naman dinepensaan yung sarili ko, sino ang di ba? Kawawa naman ako na ako yung laging sinasabing mali. So regarding ito sa may kay Wesley mga amigo. So for sure, ayan, may nakakausap si Wesley, may nakakausap si Joanna, at nakakausap ko naman si Wesley din. Pero bakit ko kailangan magsinungaling, di ba? Sa akin lang, kinukwento ko, sinasabi ko kung ano yung totoo nangyayari. So ang ano sa akin, ang sinasabi ako daw ay nagsisinungaling sa mga nangyayari about sa pagpapatiwakan ni Joanna. So eto po talaga yung nangyari. Ikukwento ko sa inyo. Buti na lang po hindi ako nagbubura po ng messages ni Wesley. So ayan po mga amigo. Nung Monday po, sabi ko nung Monday po, sabi ko kay Wesley, ito, vete tu mama, ella a ser suicidal, sabi ko. Sabi ko, pumunta ka sa nanay mo at ang nanay mo ay magtatangkang magpatiwakal. So, sabi ko ganoon sa kanya, ay puntahan mo yung nanay mo kasi nanay mo magpapatiwakal, sabi ko sa kanya. Tapos sumagot siya, sabi niya, no suicidal, hindi daw magpapamatay, sabi niya gano'n. So eto po mga amigo, sabi niya, esto mentir. Sabi ko, so pagsisinungaling ba ito? Ayan na. Tapos sabi niya, vete tu mama, ella ser suicidal. Sabi ko, punta mo nanay mo at magpapatiwakal. Ang sabi niya, no, ella está bien. Ella está bien. Tapos, esto mentir, ito ba ay kasinungalingan? Ang sagot niya, yes, sí. Yun po. O, tapos tumawag ako pero hindi siya sumagot kasi nga po mga amigo, wala raw siyang saldo o wala raw siyang load. Sabi ko sa kanya, porque ay mentir, bakit siya nagsisinungaling? Yun ang sagot ko. Sagot niya, yo no sé. Okay. So eto ang conversation namin ni Wesley. Buti na lang hindi po ako nagbura. Ayan, Wesley. So WhatsApp po yan mga amigo. Ayan. So screenshot nyo na malaman nyo po mga amigo. Ayan. Si Wesley ang kausap ko dyan. Ayan. Yan po mga amigo. So nakita nyo na. So sabi ko, ¿qué razón ella decir ella ser suicidal? Sabi ko, anong dahilan? Bakit niya kailangan magpatiwakal? Tapos sabi niya sa akin, yo no sé, hindi ko alam. Sabi ko, bakit siya nagsisinungaling? Sabi ko, itong bagay na ito, hindi dapat, hindi okay ito. Oo. Tapos sabi niya dito, ito, yo no estoy en casa mi mama. Hindi raw siya nakatira doon sa nanay, sa kanyang mama. Hindi raw siya nakatira doon kay Joanna. Oo. Tapos sabi ko sa kanya, ¿por qué tú sabe ella está bien? Paano mo nalaman na siya ay okay? Tapos sabi ko sa kanya, sabi niya ito yo estaba en casa de mi mamá.
Sabi ko, meron ka bang wifi? Nagpunta raw siya sa nanay niya. Ayun. Wala daw siya wifi, saldo lang o load lang. Oo. Adityo tiene herida. Sabi daw ng kanyang nanay ay meron daw sugat. Ayun. Tapos sabi niya, palta po ko, wala na raw. Sabi niya, palta po ko, wala na raw siyang load. Oo. Sabi ko, ano ginagawa ng nanay mo sa bahay? Sabi, ayan, nanonood ng TV. Sabi ko, meron na bang TV sa bahay? Sabi niya, ano ginagawa niya sa bahay? Berla TV. Sabi ko, meron na bang TV sa bahay? Sabi niya, ayan, meron, si. Tapos sabi ko, donde coger tele? Saan kumuha ng pera? Ay, saan kumuha ng tele? Ang sagot niya, dinero to mandar. Yung pera na pinadala mo, pinambili ng TV. Sabi niya gano'n. Sabi ko, ni poco dinero hindi ka ba binigyan? Konting pera ba hindi ka binigyan? Sabi niya, no. Sabi niya, no. Ayun. O, sagot niya, no dar, yan. No dar ni nada. Walang binigay sa akin. Sabi niya gano'n. Tapos ayun, sabi ko, paano ba yung yung kakong pera na ibinigay sa kanya is para pakapunta siya sa may Guinea. Ulit lang ako dun sa tanong na yon. Pero sabi niya, paano ka mabubuhay kung wala siyang trabaho? Sabi ko. Sabi niya, yo no sé porque. Hindi ko alam kung bakit. Sabi niya gano'n. Tapos, ella está en casa. Nasa bahay lang daw siya. Yo estoy aquí casa de esta casa. Wala daw siya dito sa bahay niya. Oo. Paano ka kumakain? Nangihingi lang daw siya ng pagkain sa mga kaibigan niya. Oo. Sabi niya, yo no tengo dinero para de saldo, sabi niya para bumili ng saldo. Tapos nagbabay na siya. Kasi nga ay 9:33 PM to, gabi na. So, ito po yung sinasabi sa akin. Yan po ba yung mga amigo yung ano po ba yung pagsisinungaling ko? Ano po yung pagsisinungaling ko? Kasi yun ang pinaparating sa akin ng mga naiinggit yung mga kainggit dyan, na ako ay nagsisinungaling. Ano yung pagsisinungaling ko? Kinukwento ko lang sa inyo kung ano yung nangyayari talaga. Ba't ako mag-a-assume na yung kung ano yung sinabi ni Wesley? Kung ano yung sinabi ni Wesley, yun lang yung aking ikukwento sa inyo. Diba? Yun lang sasabihin ko sa inyo. Tapos, syempre, ang sinasabing ganun daw ay kausap din daw nila sa Wesley. Ito nga yun, sabihin ko sa inyo. Ayan. Sabi nga nun, ayan. Si Wesley mismo nag-inform sa amin na masama ang kalagayan ng kanyang ina sa kasulukuyang nasa ospital. Si Wesley, ayan. Ayan, sabi nga nun, ayan, basahin ko sa inyo. Ayan, ayan. Sinila sa akin ito Sinila sa akin ito ng ayan. Ayan, Si Wesley mismo nag-inform sa amin na masama ang kalagayan ng kanyang ina na kasalukuyan nasa ospital. Okay. Yan po. Ayan, ito sabi ni mi mamá está en el hospital. Mi mamá está mal, está en el hospital. Okay. So, ayan. May sasabihin pa kayo ang musga, sabing ganun. So, sabi ko wala akong kailangang actually hindi ko naman din kailangan talagang to. Kaya lang mas maganda na rin kasi inilalagay nila sa social media. So magagalit na naman yung mga kaibigan ko, pamilya ko pagka hindi ako sumagot sa issue na to, kasi dati hinahayaan ko lang. Pero mas maganda na sabihin natin yung totoo. Ayan, sinabi ko sa inyo, nakausap ko si Wesley, yun lang ang sinabi sa akin. Yun lang ang sinabi sa akin. Pero right after nyan, yan po, abangan nyo po, meron po kasunod dyan. So, yun po yung after nito may kasunod po yan. Mahaba-habang kwento po yan mga amigo. So, yun lang ang usapan namin ni Wesley. Diba? Iba ang sinasabi ni Wesley, iba ang message sa akin ni Wesley, iba sa mga kainggit. Iba yun eh. So, ano ang gagawin ko? Yun ang sabi sa akin. Siyempre, paniniwalaan ko, diba? Unless na lang, at least buti na lang, may message sa akin, hindi yung video call.
Oh, actually maganda nga sana kung video call ano, kaya lang kung video call nang wala naman akong resibo, hindi ko naman na i-video, nakausap si Wesley, wala din, di ba? Mas maganda na rin at least screenshot o yung conversation namin ni Wesley. So yun nasabi niya kasi concerned pa nga ako eh. Sabi ko, pumunta ka sa nanay mo, tingnan mo yung nanay mo, kapatid bakal doon, ano nangyari, ganyan. Dahil ko pa sinabi, di ba? Kaya sabi, no, nanay ko, okay naman nanay ko, walang problema sa nanay ko. O, di yun sabi niya, di siyempre, yun ang paniniwala ko. Kaya po, mainam linawin natin yung mga ganyan. Sa akin nga po mga amigo, maliit na parang ano ba yung anong gustong iparating na nagsisinungaling ako na yung kinukwento ko hindi totoo. And andyan yung mga resibo, andyan yung mga usapan, mga conversation Sino lolokohin ko sarili ko? Gagawa ako ng istorya. Abay, hindi kailangan gumawa ng istorya kasi yun yung talagang totoo. Ang main concern ko dito ay kahit paano yung mga bata, para sila Wesley tsaka yung mga bata. Pero yung bakit kailangan magsinungaling, di ba? Yun ang sinabi sa akin ni Wesley. At saka for sure, kaya lumalabas yung mga ganyan, merong gustong mangyari. Oh, kaya may gustong mangyari. Tapos pa mga amigo, ito ano kayo? Ito yan, yun yung kwento. Ni Wesley. Yun yung kwento niya. Tapos tapos ayan. Tapos meron pa ito matindi. Napakasinungaling. Nasabing ganoon ito. Oo. Sabing ganoon ng ito. Paano mo pagtitiwalaan yung ganitong naninira sa atin Sabi niya. Ito. Sabing ganoon. Ito. Ito. Ngayon. May screenshot lang din sa akin. Ayan, sinend lang sa akin. Sabi niya, ang kapal ni Ruel Francisco, Nisa. Pinapalabas na si Mami Kuana ang nag-message sa kanya, nung si Mami Kuana raw sa kanya. Di ba ang kapal ng ganito? Naka-content pa niya sa YouTube ngayon, sabi niya. Tapos sabi nga nun, eto. May mga ganon. Tapos ito ang matindi. Na parang, ano ba yan? Bakit, kung galit, di okay lang naman ng galit, pero wag gawa ng issue kahit na wala naman talagang issue. Ito. Hinahanap ko yung ito. Ang sabing ganon ay ito. Oo. Ito na matindi. I'm praying for, sabi ng comment. Sinilang din sa akin to. I'm praying for Joanna and her kids situation and her kids sa situation nila. Malalampasin din niya ito. Nakakaawa talaga. Sabi niya, Nisa, if you are reading comments, sana mabasa mo ito. I would like to help. Sabi niya ganito. Eto sabi na ng yung Nisa daw, ganyan, yung bida-bida, sabi niya, I will be informing everyone if we need to send additional help. For now, okay na muna yung sinend natin. Ayan. Okay, sinend natin. Ayan sabi. Ayan. Ayokong patulan kasi sa ginagawa akong gagawin sinungaling Sabi ganoon, additional help daw. So ibigay nagpadala daw siya. Tapos, eto. Ayan. Message si Joanna. Ito Sabi niya, ito yung kausap ni Joanna na kakilala natin. Sabi niya, ayan. Ayan screenshot niyo po para alam. Sabi niya, ay gente, ayudar tu para mandar dinero. Sabi niya, ¿por qué? Hi gente, ayudar tu para mandar dinero. Sagot ni Joanna, no. No, ayan sagot ni Joanna. So ibig sabihin, walang kapadalang tulong kay Joanna. Di ba? So yun, ayan yung conversation Ayan po, ayan yung ni Joanna. So sa akin po, wala akong gustong anuhin, pero gusto ko lang linisin din yung pangalan ko at liwanagin lahat ng pangyayari dahil din tayo sa totoo. Sa lahat ng ito, ako po ang
Mula po nang umalis sila Joanna dito, ng pagpunta dito sa Pilipinas, ginastosan natin sila ng sobrang laki para makapag-aral si Wesley. So, bakit pa kailangan nating sila gastusan kung hindi naman tayo magsasabi ng totoo, di ba? Sa simula pa lang, kung ano yung pinakita ko sa inyo sa pagbablog, yun po ang totoo. Kahit na dumating si Joanna dito. Kaya nga, sobrang galit ko at binaligtad niya ako at kung ano yung mga sinasabi niya masakit para tulungan siya. So maliwanag po, ang sabing ganon, walang tulong na natatanggap si Joanna. Kung may tulong na natatanggap si Joanna, edi okay pa rin. Pero si Joanna mismo nagsabi, wala daw tulong na natatanggap eh. Diba? Kung meron, sabi ko, kung may tutulong kay Joanna, okay. Kung wala tutulong kay Joanna, kawawa siya kasi ginamit lang siya ng mga taong gusto magpauwi sa kanya. Diba? Yun po. Sa akin, at least nakita ko yung tunay na kulay niya na tatapon niya yung pagkakaibigan namin dahil lang sa mga tao na akala niya makakatulong sa kanya. And yun yung pagkakamali niya kasi itinapon niya yung pagkakaibigan namin. Ako pa naman, pag ako naging kaibigan hanggang huli talaga ay inilalaban ko. Pero sa nangyari po mga amigo, ayan, sa kanya na po, problema niya na po yun. Pero ako, sasabihin ko lang po sa inyo yung totoo para at least alam niyo po. Pero hindi pa po yan tapos yung pag-uusap namin ni Wesley. At abangan niyo po mga amigo yung susunod niyan na pag-uusap namin ni Wesley. Gusto ko lang pong isa-isahin at himay-himayin lahat ng mga nangyari at para masabi natin na kung sino yung nagsasabi ng totoo. So, yun po mga amigo. Salamat po sa panonood ng episode nito at God bless po.